Hi Aries, welcome po sa inyong reading. This reading is for May 14 to May 17th, no? Aries, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Para po sa mga gusto ng dalawang reading po mula sa akin, meron po tayong kabilang channel which is Babaylan TV. No, yun po ang ating unang channel catered for our international audience at nagla-live din po ako doon. So pwede kayong magtanong. So kung wala po kayong time, no, at hindi nyo ma-champo ng ating live sessions, ang magandang balita is sumasagot din naman po ako, no, ng ating mga katanungan kung sa inyong agam-agam, no, dito sa comment section sa video na ito. As long as yung question po is answerable by yes or no. No? So Aries, I want you to know that this is general reading. You may resonate with the entire reading, bits and pieces of the reading, so take what only yours. And gusto ko pong sabihin sa inyo na um, pwede nyo i-switch ang roles, no? Pwedeng kayo ang binabasahan ko o yung person ninyo o yung cross-watchers, no? So magsimula na tayo dito. Ang nakikita ko is sobra agad. Parang this is almost love at first sight. Hindi ko lang alam, no? Kung ang nami-miss niya ba dito is makipagrelasyon o nami-miss niya yung feeling ng merong karelasyon, no? What I'm trying to say here is, are you in love with the person there? Or are you in love with being in love, no? Again, pwedeng ito yung tanong ko sa cross-watchers or sa person ninyo. Kasi parang love at first sight. Hindi naman sa sinasabi kong hindi tayo naniniwala. Actually, there are people who parang nakapagpa-testify na love at first sight is possible, no? Kaso dito parang nag-exceed siya um to a point of obsession na rin. Kasi merong ditong isa na parang gumagamit ng force, no? Pwedeng again siniseduce, pwedeng nagpa-promise, um, kind of parang may bait, no? Parang merong parang bitag, no? Kumbaga, kung merong bee, no? Naglalagay ako ng mga matatamis na either pagkain or honey, no? Para ma-attract ko siya. So, pwede din itong sabihin natin na ini-impress lang natin. Gano'n naman din talaga kapag nakikipag-date tayo, di ba? Especially with someone new, talagang pinapakita natin yung best version of ourselves. Lagi tayong mabango, no? Lagi tayong may time sa kanya. With the Seven of Swords, the Queen of Wands, and the Two of Swords. Feeling ko may fluctuation of energy dito, no? Hindi fluid ang takbo ng situationship na ito or relationship na ito. Away bate, on and off, yes or no. Minsan, sabihin natin, engaging, minsan sobrang cold, no, missing in action pa. Madaming separations ang nangyari. Yung isa dito parang siya lagi yung nagre-reach out, no? Ano bang meron tayo? Bakit tahimik ka? No? Nami-miss na kita, yung ganyan. With the Five of Swords, the Five of Cups, and the Nine of Pentacles. So, ang nakikita ko dito with the Five of Swords, parang you're trying to save something, no? You're trying to save something. Now, with the Five of Cups, ayaw mo kasing mawala kasi parang ito yung source of happiness, no? Siya lang yung nagiging source of happiness, parang wala ng ibang tao na pwede pang lumapit. Meron ditong protection,
no? So kung ikaw itong pinoprotectionan niya, so parang possessive, no? Yung tao, ganun ka in love sa'yo with the Temperance, with the Page of Wands, and the Two of Wands. Feeling ko nga dito nakatrack pa yung mga um, post mo, no? Laging tinatanong sino itong kasama mo. Minsan sumusulpot siya kung nasaan ka. Hindi pwedeng hindi siya kasama. Hindi pwedeng hindi siya involved kahit sa sabihin nating usapan lang, no? With the Queen of Cups, the Ten of Swords, the Empress. Parang nakita ko is yung isa dito parang nasasakal, no? Nasasakal sa sobrang possessive, nasasakal sa sobrang seloso or selosa, no? Ang hirap kasi sabihin na natin na nanggagaling itong tao from a place of love. Siyempre, hindi naman yan magsiselos, hindi naman yan maiinis, no, kung hindi niya mahal yung tao. Kaso parang nagiging unreasonable na, no, yung ating sabihin nating actions dahil masyado ng nabulag, no, ng love. Meron na ditong codependency, no? Siguro naririnig dito palagi yung hindi ko kayang mabuhay ng wala ka, hindi ako makapag-function ng hindi kita kasama, no? With the Four of Wands, the Three of Wands, and the Chariot, no? Hindi ko sinasabing mo palang pag-asa itong connection na ito. In fact, may chances na mapunta pa nga ito sa kasalan. But with the Three of Wands in here, parang siguro nag-aantay siya ng sign or nag-aantay ka ng sign na somewhat sana mabago, no? With the Chariot to surpass all the challenges. Mahal din naman yung tao na medyo possessive and obsessive. Kaso nga lang, yun nga, sumosobra at kailangan lang medyo kontrolin, no? I think what is needed in here is security, no? Coming from the person who's parang masyadong sinasakal, no? Bigay natin yung security sa kanya na para hindi na siya mapraning, di ba? Kung saan man tayo nagpupunta. So, sobrang passionate nitong reading na ito. Well, what can we expect? This is Aries reading. You know, passion talaga ang nangingibabaw. So, tingnan natin ang zodiac sign ng taong mahal mo. It could be a placement in their chart, you know, their sun sign, no? I'm seeing Cancer, Leo, Taurus, Pisces, no? Sagittarius, Scorpio, yan nasabi ko na Sagittarius is also dominant. So this is your reading, Aries. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Para po sa mga gustong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No? Kung gusto niyo pong magtanong, very much welcome po kayo sa comment section po as long as it's answerable by yes or no. So this is your reading, love and light. Namaste po and see you po sa susunod na reading. Goodbye.